Vice ganda. Binanggit ang ABS-CBN struggles sa harap ng senators at sa harap ni Dennis Trillo. Matapang na acceptance speech sa MMFF 50 Awards Night. Mga Mars, maganda sa chismis na tunay na kabog. Sa MMFF 50, gabi ng Parangal Awards Night, tumanggap si Vice Ganda ng special jury citation. Ngunit hindi lang trophy ang iniuwi niya. Nagbigay din siya ng pasabog na acceptance speech sa harap ng mga senador na naging tahimik ng ABS-CBN franchise deliberations at pati na rin kay Dennis Trillo na minsang nagtanong ng, may ABS pa ba? Pinuksan ni Memi Vice ang mga damdaming matagal nang iniipit. Sa kanyang speech, sinabi ni Vice, ang ABS-CBN ay patuloy na lumalaban hindi lang para sa industriya, kundi para sa mga Pilipino. Sa kabila ng pagkawala ng prangkisa, handito pa rin kami gumagawa ng dekalidad na entertainment at inspirasyon. Grabe, besh! Parang sampal sa mga nakasaksi. Ramdamang galit, pero balot sa respeto. Sino bang hindi maiiyak sa ganitong moment? Si Dennis Trillo na kasama rin sa audience na gabing iyon ay natahimik at nakikinig sa speech ni Vice. Napaisip tuloy ang mga netizens, banat ba ito o nagkataon lang? Ang kanyang tanong noon, may ABS pa ba? Ay naging isang kontrobersyal na linya na tila buhay na buhay hanggang ngayon. Buti na lang ang clapback ni Vice ay klase pa rin at puno ng substance. Alam niyo ba, kahit walang prangkisa ang ABS-CBN ay nakaproduce ng higit na 40 na bagong pelikula at serye mula 2020 hanggang 2024. Kasama na riyan ang top Filipino grossing movie of all time, A Hello, Love Again. Resilience talaga ang kanilang superpower. Kung kayo si Vice Ganda, paano nyo hahanapin ang mga tao o sitwasyon na tila hinusgahan kayo nung nasa baba kayo? Sasapul ba kayo ng patutsada o tatahimik na lang? Comment na sa baba mga Mars at pag-usapan natin ang kabog moments mo rin sa buhay. Sis, ibang level ng maturity ang pinakita ni Vice Ganda dito. Hindi siya bumaba sa level ng shade war, kundi ginamit ang pagkakataon para may pakita ang katatagan ng ABS-CBN. Si Dennis Trillo? Well, baka naman walang mali siya yung tanong niya noon. Pero aminin, awkward talaga ngayon. Kung po si Dennis, tatawa na lang ako, siguro, para iwas nega. Kung gusto mong updated naman ganitong ka-intriguing na chika, i-like mo ng video na ito, mag-comment ng iyong opinion, at huwag kalimutang mag-subscribe. Tandaan, ang buhay ay mas masaya kung tayo'y magkakakabog. Share mo na para trending tayo. At panoorin niyo na lang ang buong acceptance speech ni Vice Ganda, behind the scenes at ang reactions ng mga audience. Magandang gabi ulit. Maraming salamat. Pagtayo ko, tinatanong ko sa direksyon na siya kasi hindi. Ano ba itong award na to? Special jury citation for what? For best dressed of the night? Special jury citation for best performance? Ganun ba yun? Ah, okay.
So, salamat po. Seriously, hindi ko talaga alam. Nagtatanga-tangahan ako. Ayoko naman magpasalamat, hindi ko i-intindihan yung award. Pero, Ito na po, kabasahin. ayun, i-explain pa lang baka sa best hairstyle, best outfit. Ito na po, ito na po. The jury of the 50th MMFF Awards, a special citation to a performer who has broken the ground and gone out of the familiar and comfort zone to prove his growth as an artist and tackle issues relevant to the contemporary society. The MMFF jury honors Vice Ganda for his achievement in this year's festival. Thank you very much! Oh my God! I have long been waiting for this. At last, finally, I am seen. Hindi joke yun. Maraming salamat mo sa pagkilala na yun. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Tonight, I am seen. With this movie, with this project, I am finally seen. I have been participating at the Metro Manila Film Festival for years. This is the first time na meron akong award. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay pa rin sa akin ng ABS-CBN. Sa mga panahon na hirap na yung kumpanyang kinabibilangan ko. Pinipilit pa rin nilang gumawa ng magagandang proyekto, magagandang mga contents. At nagpapasalamat ako dahil sa mga pagkakataon na hindi na nila kayang gumawa ng maraming proyekto, maraming pelikula, maraming contents. Isa ako sa mga napipili lang gumawa ng mga pelikulang ilalabas nila bawat taon. At maraming salamat kay Direk Jun Lano. Binigyan mo ako ng ganitong istorya. Binigyan mo ako ng ganitong istorya na inaantay na rin ng marami. Binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon na gumanap sa isang karakter na hindi lang magpapatawa, isang karakter na hindi lamang mang-aaliw sa mga manonood, kundi tutusok sa mga puso at kaluluwa ng makakakita nito. At makapagbibigay ng maraming realizations at maraming aral sa mga makakatunghay ng pelikulang ito. Maraming salamat sa paggabay mo at my God, nahabaan ko na kasi baka itong part nito, ibig sabihin hindi ako magbe-best actor. Baka ito yung award sa mga first runner-up. Oh my God! Yung baka sayang naman yung outfit at saka sikat naman siya, paakyatin na natin siya for star value of the movie. Oh my God! Pero special jury citation, maraming salamat sa pagkilala at sinishare ko to sa mga kapwa ko artista sa pelikulang to. I also share this to Eugene Domingo, who I strongly and absolutely believe also deserve to be at least nominated for the Best Supporting Actress. Gayon din si Gladys Reyes at si Maris Racal at ang nanay ko si Malu Santos, producer ko pala yun. Malu de Guzman. Si Malu Santos ay artista. Maraming salamat po talaga. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, pero gusto kong i-share to sa nanay ko. Nanay, may award tayo, mabigat na mabigat. Meron ka na namang i-display at pupunasan at pagmamalaki sa mga kasama mo sa simbahan habang ipinaglorosaryo niyo ko. At inaalay ko rin to sa aking asawa na si Ayon Perez. Siya ang pinakamasaya dito. Maraming salamat at inaalay ko to sa lahat ng bahagi ng LGBTQIA+ community. Para sa ating lahat to, maraming salamat sa Metro Manila Film Festival at kinikilala niyo ako at ang kakayahan ko, isang baklang performer. Maraming salamat. Always. Grabe, made a mark on our MMFF
FF50 Vice Ganda and always in the service of the Filipino worldwide. Okay, congratulations, Umi Vice. But right now, to present the next award, we still have Miss Lord Filipino and Mr. Dennis. For the best screenplay. As an actor, dapat pagkabasa mo pa lang, may excitement na sa script.